Isang siyentipiko na sa kanyang paghahangad ng immortalidad ay bumihag ng isang peregrine falcon na may kakayahang kontrolin ang oras. Bagamat lubhang delikado ang eksperimentong ito, maraming mayayamang tao ang na-obses sa walang hanggang buhay ang handang sumugal. Ngunit sa kasamaang palad ay nabigo ang eksperimento, at ang mga taong ito ay naging mga halimaw at nagkaroon ng kakayahang mag-invisible. Hindi nagtagal, natuklasan ng kanilang pinuno na si Professor Baron na kung kakainin nila ang mga mata ng mga peculiar people, maaari silang pansamantalang bumalik sa anyong tao. At ngayon, ang Miss Peregrine's Home for Peculiar Children ang naging susunod na target ni Baron. Sa tahanang ito, inaalagaan ni Miss Peregrine ang 10 batang may ekstraordinaryong abilidad. Ang tila inosenteng batang babae na si Claire ay maaaring bigla ka na lamang kagatin gamit ang matutulis na ngipin na nakatago sa likod ng kanyang ulo. Ang batang si Hugh ay maaaring magpakawala ng mga bubuyog mula sa kanyang bibig, kaya upang hindi mapag-alitan ni Miss Peregrine, kailangan niyang magsuot ng espesyal na takip sa ulo sa lahat ng oras. Mayroon ding isang batang lalaki na hindi nakikita na kadalasang nakatayo sa harap mo ng hubad. Hindi sila nag-aalala sa pagkain, dahil ang batang si Fiona na may kakayahang kontrolin at palaguin ang mga halaman sa pamamagitan lamang ng kanyang isipan. At sa isang iglap, lilitaw na ang daan-daang toneladang bigat na isang karot mula sa lupa. Ang bunsong si Bronwyn, kahit kaunting lakas lang ang gamitin ay kayang buhatin ang dambuhalang karot at dalhin ito sa kusina. Kung nais naman nila ng mainit na tubig, hindi na nila kailangang magsindi ng apoy dahil si Olive ay kailangan lamang ipatong ang kanyang kamay sa tokuri at sa loob ng ilang segundo ay magkakaroon na sila ng kumukulong tubig. Ang nobyo ni Olive na si Enoch ay isang puppet master na kapag kinabitan niya ng puso ang isang manika, sa loob ng 3 segundo ay susunod ito sa lahat ng kanyang utos. Naroon din si Emma, isang batang babae na may kakayahang manipulahin ang hangin. Si Horace, isang batang lalaki na maaaring ipakita ang kanyang mga panaginip sa pamamagitan ng monocle at may kakayahan ring masilip ang hinaharap. Ngunit ang pinaka-nakamamangha sa lahat ay ang kambal na laging may suot na maskara, at ang kanilang taglay na kapangyarihan ay hindi pa ibinubunyag. Bagamat mukhang mga bata, ang totoo'y mahigit 100 taon na ang edad nila. Upang maprotektahan sila, si Miss Peregrine, isang peregrine falcon sa anyong tao, ay lumikha ng time loop kung saan ang araw ay paulit-ulit na nangyayari sa pamamagitan ng pag-freeze ng oras sa petsang September 3, 1943. Tuwing gabi, tinatawag ni Miss Peregrine ang lahat ng bata na lumabas ng bahay, at sa ilalim ng malakas na ulan, isinusuot nila ang mga gas mask habang nakatingala sa langit. Pagkatapos ay kukuha si Miss Peregrine ng relo na para bang may hinihintay, at makalipas ang ilang saglit, may darating na mga bomber plane na naghulog ng bomba. Ngunit ni kaunting kaba ay hindi niya ipinakita. Eksaktong sandali bago sumabog ang bomba, pinahinto niya ang oras gamit ang kanyang pocket watch. Sa ilang sandali lang, ang madilim na ulap sa langit ay naging maliwanag at bughaw. Nagagawa lamang ibalik ni Miss Peregrine ang oras ng hanggang 24 na oras at ito'y gumagana lang sa loob ng time loop. Ngunit ang kapayapaang ito ay magugulo ng isang binatilyo mula sa taong 2016. Si Jake, 16 na taong gulang, ay nagtatrabaho ng part-time sa supermarket ng kanyang tita Shelly nang bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang lolo na si Abe, tila takot na takot at nagsabing may mga halimaw na humahabol sa kanya. Akala ni Jake ay naghahalusinate na naman ang kanyang lolo dahil sa katandaan. Ngunit pagdating niya sa bahay ni Abe ay magulo na ang lahat, tila sinalakay ng mababangis na hayop at wala na roon si Abe. Nataranta si Jake at naghanap sa paligid, hanggang sa nakita niya si Abe na nakahandusay sa lupa sa kalapit na gubat. Nang ito'y bumaling, nagulat si Jake sa nakita, wala na ang mga mata nito.
Ngunit nakapagtataka, walang ni isang patak ng dugo. Tatawag na sana si Jake ng pulis ngunit biglang nagising si Abe. At sa kanyang huling hininga, sinabi niya kay Jake na umalis na agad sa lugar na ito at pumunta raw siya sa isla na laging binabanggit nito, kung saan ibubunyag ni Miss Peregrine ang katotohanan sa kanya. Sa huling sandali, tuluyan nang namaalam si Abe. Dumating si Shelly sa eksena, ngunit napansin ni Jake ang isang malahalimaw na nilalang na nakatayo sa likod ng kanyang tiyahin. Nagmamadali siyang sumigaw upang paputokan ito, ngunit matapos ang ilang putok ay wala namang nakita si Shelly na halimaw. Kalaunan, dinala si Jake ng kanyang ama sa isang therapist. Iminungkahi ni Dr. Golan, ang psychologist, na puntahan ni Jake ang isla na binabanggit ng kanyang lolo, baka raw ito ang makatulong sa kanya upang makahanap ng kapanatagan. Sa puntong iyon, naalala rin ni Jake ang mga kwentong pambata na laging ikinukwento sa kanya ni Abe noong siya'y bata pa. Sa mahiwagang islang iyon, may mga batang may kakaibang abilidad, hindi tumatanda, ngunit higit 100 taon na ang gulang at kabilang sa kanila ang dating kasintahan ng kanyang lolo na si Emma. Matibay ang paniniwala ni Jake sa mga kwento ng kanyang lolo kaya isang araw sa eskwelahan, buong pagmamalaki niyang ipinakita sa kanyang mga kaklase ang mga litrato, ngunit pinagtawanan lamang siya ng buong klase. Pag-uwi niya, ibinalik ni Jake ang lahat ng may kinalaman sa mahiwagang isla sa kanyang lolo at nagpa siya na kailanman ay hindi na siya muling maniniwala sa mga kwento nito. Ngunit matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang lolo, pinangatawanan ni Jake ang desisyong puntahan ang isla upang tuklasin ang katotohanan. Dahil dito, nagtungo sila ng kanyang ama sa isla, ngunit ang bahay ampunan na ikinukwento ni Abe ay matagal nang gumuho dahil pinasabugan ito ng bomba noong 1943. Dismayado si Jake at pakiramdam niya na niloloko nga lang talaga siya ng kanyang lolo. Ngunit habang siya'y patuloy na naglalakad, may nakita siyang mga lumang litrato na iniwan sa isang sulok. At sa mga litratong iyon, nandoon nga si Abe na tila patunay na maaaring totoo ang lahat ng kwento nito. Dahil sa matinding pagkamausisa, nagpatuloy si Jake sa paghahanap ng mga palatandaan sa loob ng guho, nang biglang may lumitaw na kakaibang nilalang sa dulo ng pasilyo. Paggising ni Jake, bitbit siya ng batang babae. Nakilala din ni Jake ang kanilang mga pangalan. Doon niya napatunayang totoo nga ang mga kwento ng kanyang lolo. Dinala siya ng mga bata sa isang kuweba, at sinabi nilang ang kuwebang ito ay daan patungo sa ibang dimensyon. Doon, nanatiling buo at hindi pa nasisira ang bahay ampunan, at masayang tinanggap ni Miss Peregrine si Jake. Ipinakita sa kanya ni Miss Peregrine ang buong paligid at ipinakilala ang mga peculiar na laging ikinukwento ng kanyang lolo. Dahil kahawig na kahawig ni Jake si Abe noong bata pa ito, agad na nahulog ang loob ni Emma sa kanya. Inabot niya kay Jake ang isang lubid at hiniling na itali siya. Pagkatanggal ni Emma ng kanyang sapatos, siya ay lumutang sa hangin. Tinutulungan pala ni Emma ang isang baby squirrel na nahulog sa lupa upang makabalik sa pugad nito. Ikinwento ni Emma na ito rin ang palaging ginagawa ni Abe para sa kanya araw-araw. Ngunit nang sabihin ni Jake na patay na ang kanyang lolo, hindi man lang nagulat si Emma. Aniya, matagal na niyang alam ito dahil may isang batang lalaki dito na may kakayahang makita ang hinaharap. Nakakaproduce ang kanyang mga mata ng mga pelikula at nakikita rin nito ang hinaharap. Kaya naman, sa kanilang ikinahiya, nakita ng lahat sa imaheng iyon na naghahalikan sina Emma at Jake. Ngunit si Jake ay galing pa rin sa labas ng mundo nila at sa bandang huli ay kailangan din niyang umalis. Bago siya tuluyang umalis, dinala ni Jake ang liham na isinulat noon ng kanyang lolo kay Miss Peregrine. Ngunit habang pinapaalis siya ni Emma sa kuweba, bigla niyang napansin ang isang nasugatang avocet. Dahil dito, nagmadali si Emma pabalik sa ampunan nang hindi man lang nakapagpaalam kay Jake. Samantala, pagdating ni Jake sa kanilang tahanan, binuksan niya ang liham ng kanyang lolo. Nakasulat doon na may lalaking nagngangalang Baron na nagpaplanong saktan ang mga taga-ampunan, at may ilang mukha na minarkahan sa pahayagan bilang mga pinaghihinalaan. Upang tuklasin ang katotohanan at maprotektahan ang mga bata, bumalik si Jake sa ampunan kinaumagahan dala ang liham. Tinanong niya si Miss Peregrine tungkol sa totoong sanhi ng pagkamatay ng kanyang lolo, na niluray ang mga mata nito at nakakita siya ng dambuhalang halimaw na walang mukha sa mismong lugar ng krimen. Nagulat si Miss Peregrine nang marinig ang tungkol sa halimaw, ngunit tumangging magsalita pa. Dahil sa kanyang reaksyon, lalong nakumbinsi si Jake na may tinatago sa kanya si Miss Peregrine, isang bagay na nakakakilabot. Dahil dito,
Sinubukan ni Jake na gamitin ang kanyang karisma upang mapalapit kay Emma, umaasang makakalap ng impormasyon. Dahil sa paulit-ulit na pangungumbinsi ni Jake, pumayag si Emma na ipakita sa kanya ang isang lugar. Sumakay sila ng bangka at nagtungo sa laot, ngunit bigla na lamang tumalon si Emma sa tubig. Dahil sa pag-aalala, agad siyang sinundan ni Jake. Habang sila'y lumalalim, nagsimulang mahirapan si Jake sa paghinga, ngunit bigla na lamang may bumalot na bula sa kanyang ulo na nagpapahintulot sa kanya na makahinga. Di nagtagal, narating nila ang isang lumubog na barko na puno ng mga kalansay. Ngunit hindi ito ikinagulat ni Emma at agad siyang nanguna papasok sa isang misteryosong silid. Sa ilalim ng dagat, buong lakas na humihip si Emma ng hangin, at isang himala ang naganap. Napalayas ng hangin ang lahat ng tubig sa loob ng silid, at doon nila nakita ang isang bakal na kaha sa ilalim ng mesa. Agad na nakilala ni Jake ang mapa na may pirma ng kanyang lolo. Ipinaliwanag ni Emma na ang mapang iyon ay nagmamarka sa lahat ng time loop sa mundo. Natagpuan din ni Jake ang mga litrato ng mga taong may kakaibang mga mata, at sa huli, nakita niya ang larawan ng kinatatakutang si Baron na matagal nang ikinukwento ng kanyang lolo. Sabi ni Emma, ang trabaho ni Abe ay ang hulihin ang mga halimaw na iyon. Dahil si Abe ay isa ring peculiar, siya lamang ang nakakakita sa mga halimaw na hindi nakikita ng ibang peculiar. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit si Jake lang ang nakakita sa dambuhalang nilalang sa lugar ng krimen. Upang makumpirma kung minana ni Jake ang kakayahan ni Abe, umakyat sila sa isang pader upang silipin si Miss Peregrine na nakatayo sa bangin. Binabantayan ni Miss Peregrine ang kanyang orasan at tumingin sa malayo, at laking gulat ni Jake nang makita niyang may isang halimaw na umaakyat sa bangin. Palapit ang halimaw kay Miss Peregrine, ngunit nanatili siyang kalmado, itinutok ang kanyang pana at sa susunod na sandali, pinona niya ang utak ng halimaw na siyang bumagsak sa eksaktong guhit na nakadrawing na sa lupa. Mahigit 100 beses na niyang pinatay ang parehong halimaw na ito sa parehong time loop. Sinabi ni Jake kay Miss Peregrine na nakita niya ang halimaw. Dahil dito, napagtanto ni Miss Peregrine na minana ni Jake ang abilidad ng kanyang lolo, ang siyang tanging nakakakita lamang sa mga halimaw, at si Jake ang susunod na protector ng mga peculiar. Sa wakas, isinalaysay na ni Miss Peregrine ang buong katotohanan. Noong unang panahon, ang mga unang peculiar ay ayaw mabilanggo habang buhay sa isang time loop at nais nang makihalubilo sa lipunan ng mga tao. Sinubukan nilang magsagawa ng eksperimento sa mga Peregrine Falcon na may kakayahang kontrolin ang oras. Ngunit nabigo ang eksperimento, at sila'y isinumpa, naging mga nilalang na walang mukha na tinatawag na Hologhast. Kalaunan, natuklasan ng mga Hologhast na sa patuloy na pagkain ng mga mata ng mga peculiar, pansamantala nilang naibabalik ang kanilang anyong tao kaya kinailangan nila ng mas marami pang mata. Ang mga peculiar na pinoprotektahan ng Peregrine Falcon ang naging pangunahing target ng mga Hologhast. Tanging si Abe lamang ang may kakayahang makakita sa mga Hologhast, kaya siya ang naging perpektong sandata laban sa kanila. Sa sandaling iyon, bumalik din sa tunay na anyo ang sugatang si Avocet na natagpuan nila Jake sa kuweba, at ibinalita kay Miss Peregrine na paparating na ang maraming Hologhast at kailangan nilang umalis agad. Nagtaka si Miss Peregrine kung paano nalaman ng mga Hologhast ang kanilang time loop. Ngunit wala ng oras pa para pag-isipan ito at mabilis na pinaimpake niya ang mga gamit ng mga bata, at si Jake, na ang ama ay nasa isla pa rin, ay nagpas siyang abisuhan muna ito. Ngunit paglabas ni Jake ng kuweba, nakita niya ang bangkay ng isang matandang lalaking walang mga mata, senyales na nasa paligid na ang Hologhast. Nagmadaling bumalik si Jake sa kuweba upang balaan si Miss Peregrine, ngunit sa kanyang taranta, hindi niya napansin na may sumusunod pala sa kanya. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Dr. Golan, ang mismong nagsabi sa kanyang pumunta sa isla. Hinubad ni Dr. Golan ang kanyang contact lens at ibinunyag ang kanyang mapuputing mata, dahilan upang umatras si Jake sa takot. Sa susunod na segundo, nagbago ng anyo si Dr. Golan at lumalabas na sa loob ng ilang dekada, siya ay nasa tabi lamang ni Abe. Maingat niyang pinaplano ang lahat upang matunton si Miss Peregrine at ang mga batang peculiar. Pagkatapos ay ibinunyag na si Dr. Golan pala ay walang iba kundi si Baron mismo, ang pinuno ng mga Hologhast. Samantala, habang abala si Miss Peregrine sa pagtulong sa mga batang mag-empake, biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Jake na bihag na ni Baron. Sinabi ni Baron na huwag silang mag-alala dahil hindi ang mata ng mga bata ang pinunta niya dito kundi si Miss Peregrine mismo. Dagdag niya pa na hindi na niya kailangan ng mga mata upang mapanatili ang kanyang anyo,
at hindi niya sasaktan ng mga bata kung si Miss Peregrine ay magpapalitan niyo bilang Falcon at sasama sa kanya. Ngunit alam na ni Miss Peregrine na papalapit na ang isang buong hukbo ng Hologhast sa kanilang bahay ampunan. Tanging si Jake lamang ang may kakayahang makita sila, at kung pati si Jake ay hindi maililigtas, mapapahamak din ang lahat. Dahil dito, napilitang magpalitan niyo si Miss Peregrine bilang isang Falcon at lumipad papasok sa hawla ni Baron. Ngunit nang mahuli ni Baron si Miss Peregrine, binali niya ang kanyang pangako, ikinandado ang mga bata sa isang silid, inihahanda sila sa paparating na Hologhast upang kainin ang kanilang mga mata. Nagsimulang maghanda sa laban ang mga bata sa pangunguna ni Miss Avocet na nagbigay sa kanila ng lakas ng loob. Ngunit sa sumunod na segundo, agad na sumilip ang isang Hologhast ngunit hindi ito makita ng mga bata maliban kay Jake. Tumayo si Enoch sa harap ng mga bata at siya ang unang inatake ng Hologhast. Si Jake, ang tanging nakakakita sa nilalang, ay nagtutok ng pana at sinabi sa mga bata na tumakbo paakyat sa atep. Galit na galit ang Hologhast at patuloy silang sinundan, determinado itong hulihin ang lahat ng peculiar. Binuksan ng mga bata ang bintana sa atap at si Fiona ang unang lumabas. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa kalapit na puno upang mapatubo agad ang mga sanga nito. Isa-isang sumunod ang mga bata habang papalapit na ang Hologhast. Sa parehong oras, papalapit na rin ang eroplano ng mga bomber, at dahil wala si Miss Peregrine, hindi na mapapahinto ang oras. Kung hindi sila makakatakas agad, mamamatay silang lahat. Umakyat din sa bintana ang Hologhast, at patuloy na nagpaputok si Jake upang makakuha ng mas maraming oras para makatakas ang iba. Sa mismong sandaling iyon, ibinagsak ng eroplano ang mga bomba nito. What's that? The loop closing. Bagamat napatay nila ang Hologhast, wala na rin si Miss Peregrine. At tuluyan nang mawawala ang time loop. Napagpasyahan ng mga bata na kailangan nilang iligtas si Miss Peregrine. Ngunit dahil wala silang sasakyan, hindi sila makaalis sa isla. Hanggang sa naalala ni Jake ang lumubog na barko sa ilalim ng dagat. Agad na inalis ni Emma ang tubig dagat sa loob ng barko, at sa loob lamang ng ilang segundo, natuyo na ito. Pinagana ni Olive ang mga boiler at dahil ito ay isang lumang steamship, gumana pa rin ito. Sa tulong ng lahat, lumutang ang barko mula sa ilalim ng dagat. Sinuri ni Jake ang mapa na iniwan ng kanyang lolo at napagtanto niyang si Miss Peregrine ay nasa January 2016 na. Samantalang sila ay nasa March 1943. Ibig sabihin, kailangan nilang maglakbay sa taong 2016 upang iligtas si Miss Peregrine. Kailangan din nilang bumalik bago tuluyang magsara ang time loop, kung hindi, habang buhay silang makukulong sa January 2016. Ang pasukan ng time loop ay nasa loob ng isang haunted house sa pier, at nang mabuksan nila ang pinto, napunta sila sa isang modernong amusement park. Palihim nilang pinasok ang punong tanggapan ni Baron, kung saan nakita nila ang ilang higanteng Hologhast. Lumabas muna si Emma upang ilihis ang atensyon ni Baron, sinusubukang akitin sila papunta sa pier kung saan may kalamangan ang mga bata. Pinangunahan ni na Jake at Emma ang mga Hologhast papunta sa haunted house. Naglagay si Enoch ng mga puso sa mga kalansay ng barko, upang bumuo ng isang hukbo ng mga sundalong kalansay. Ang ibang mga peculiar naman na nagtatago sa bubungan, ay nagsimulang mambato ng snowball sa mga Hologhast, unti-unting inilalantad ang kanilang anyo. Pagkatapos ay naghagis sila ng rainbow candies, at hinipan ni Emma ang cotton candy kaya't lubos nang nalantad ang mga invisible na Hologhast. Sa sandaling iyon, sumugod ang hukbo ng mga kalansay. Sa perpektong pagtutulungan, mabilis na natalo ng mga bata ang lahat ng Hologhast. Samantala, si Baron at kanyang grupo ay naghihintay pa rin ng magandang balita, hindi alam na nakapasok na pala ang mga bata. Unang pinalaya ni Hugh ang mga bubuyog, ngunit hindi rin nagpahuli ang mga tauhan ni Baron. Si Miss Edwards, ang kalahating unggoy, ay marikit na tumalon sa bubong at naghagis ng mga kutsilyo kaya't napilitan silang magtago. Ginamit ng mga bata ang kanilang kapangyarihan upang labanan ang grupo ni Baron. Ngunit sa huli, dahil mga bata lang sila ay madali silang natalo. Si Bronwyn ay na-freeze sa loob ng isang tangke ng tubig. Naghagis si Fiona ng ilang buto na mabilis na naging mga baging na gumapos sa kaaway.
Nang makita ito, agad na tumakbo si Olive upang iligtas si Bronwyn. Ngunit sa kasamaang palad ay nasunog din ang mga baging at si Olive ay inatake ng malubha. Sa sandaling iyon, nagising si Enoch at tumakbo papunta sa higanteng modelong elepante at nilagyan ito ng puso. Napansin ni Miss Edwards ang tatlong batang nasa bleachers at tumalon upang kainin sila. Ngunit sa susunod na segundo, lumitaw ang kapangyarihan ng kambal na katulad ni Medusa, kung saan kaya nilang gawing bato ang sinumang tumingin sa kanila, at ang makipagtitigan sa kanila ay parang paglapit sa kamatayan. Sa kabilang banda, sinundan ni na Jake at Emma si Baron papasok sa laboratorio kung saan nakakulong si Miss Peregrine. Hindi magawang tamaan ni Jake ng kanyang pana si Baron kaya si Emma ang lumaban, at ibinagsak niya si Baron sa pader gamit ang kanyang abilidad. Sinamantala naman ni Jake ang pagkakataon upang pumasok sa silid kung saan nakakulong si Miss Peregrine at isinara ang pinto. Ngunit hindi nagtagal, Eventually, you're going to run out of breath. naubusan ng hininga si Emma at nawalan siya ng lakas. Naging palakol ang braso ni Baron at sinimulang pasukin ang pinto. Pagkabukas ni Baron ng pinto, sabay na inactivate ni Jake ang mekanismo upang pakawalan ang mga bihag na Peregrine Falcons. Tumakas ang lahat ng mga Falcon sa harap mismo ni Baron na lubos niyang ikinagalit. Papatayin na sana niya si Jake nang may narinig siyang mga yapak sa labas. Pagdating ni Emma at Enoch, bumungad sa kanila ang dalawang Jake na magkasama. Perpektong ginaya ni Baron si Jake, kaya't nalito ang dalawa. Pero itsura lang ang kayang gayahin ni Baron at hindi ang abilidad ni Jake. Sa puntong iyon, may isang hollow gas na palang nakapasok sa silid. Ngunit ang hollow gas na ito ay hindi rin napansin si Baron na nagpapanggap bilang si Jake. Pagkatapos nito, umalis na ang mga bata at sumakay sa barko upang manatili sa kanilang time loop, ngunit alam ni Jake na ibig sabihin nito ay hindi na niya sila muling makikita, especially si Emma na unti-unting minamahal na niya. Isa-isa, niyakap siya ng mga peculiar bilang pamamaalam. Sinubukan aliwin ni Emma si Jake. Sinasabing ligtas na sila ngayon at ang kanyang lolo dahil patay na si Baron. Nagyakapan sila, at umalis na si Emma. Pagbalik ni Jake sa Florida, dumaan siya sa bahay ng kanyang lolo at napagtantong buhay pa ito. Ikinwento niya kay Abe ang lahat ng kanyang karanasan sa bahay ni Miss Peregrine at sa mga bata. Ibinigay ni Abe kay Jake ang kanyang regalo sa kaarawan nito, isang aklat ni Emerson. May laman itong malaking halaga ng pera para sa kanyang paglalakbay. Hinimok ni Abe si Jake na sundan ng mga bata dahil doon siya nababagay, at muling buuin ang pag-ibig niya kay Emma. Tumakbo si Jake sa pantalan upang makahabol sa barko ng mga bata. Natagpuan niya si Emma at ipinaliwanag na dumaan siya sa iba't ibang loop sa iba't ibang lungsod at panahon para lang muling makita siya. Tumigil si Emma at hinalikan siya habang sumama na si Jake sa kanilang paglalakbay. Lumipad si Miss Peregrine sa itaas at huminto sa isang tore. Sa wakas, natagpuan niya muli ang mga bata at lumipad patungo sa kanilang barko upang muling makasama sila.